Chapter 3. Ilang gabi na ang nakalilipas at sinusumpong na naman si Irene ng insomnia. Hindi siya mapakali sa pagkakahiga. Kanina pa siya pabiling-biling. Kahit anong gawin ay hindi siya makatulog. Malalim na ang gabi, pero gising pa rin ang kanyang diwa. Pilit niyang ipinipikit ang mga mata, pero patuloy pa rin ang paglalaro ng malikot na imahinasyon. Bumangon ang dalaga at binuksan ang telebisyon. 11:30 na ng gabi. Mabuti na lamang at mayroon pang palabas na mapapanood. Kahit papano'y hindi siya gaanong maiinip. Pinindot niya ang remote control at inilagay ang istasyon sa isang channel. Kahit nababagot ay pinilit na Irene na tapusin ang palabas. Pero ayaw pa rin siyang dalawin ng antok. Tinignan niya ang orasan. Pasado 1:00 na ng madaling araw. Pinatay niya ang ilaw sa kwarto at muling nahiga. Ipinikit ang mga mata. Gusto na niyang matulog. Muli ay sari-saring imahinasyon ang naglaro sa kanyang diwa. Hindi na niya maintindihan kung ano ang iniisip. Napabuntong hininga ang dalaga. Muling nagmulat ng mata at iginala ang paningin sa paligid. Madilim ang kabuuan ng kwarto, pero naaninag niya dahil sa ilaw ng nanggagaling sa bakuran. Bumangon ang dalaga at naupo. Isinupsob ang ulo sa dalawang kamay at pansumandaling nag-isip. Pinagana ang kanyang utak, pero para siyang nahihilo. Sari-saring pangyayari ang tumatakbo sa isipan. Mga nakalipas na kabanata sa kanyang buhay. Agad siyang bumangon at pinuksan ang ilaw. Tinungo ang tokador at humarap sa salamin. Naupo ang dalaga sa silya. Kinuha ang hairbrush at makailang ulit sinuklay ang buhok na lagpas hanggang balikat. Napakaganda talaga ni Irene. Ang mata, ang ilong, ang labi. Kahit sinong taong makakita sa kanya ay hindi maaaring hindi humanga. Sa opisinang pinagtatrabahuhan ay tampulan siya ng biro na sinasayang niya lamang ang pisikal na anyuan dahil walang lalaking nakikinabang dito. Ang mga birong ito'y tinatawanan lamang at pinagkikibit balikat ni Irene. So what? Madalas nasambit ni Irene sa sarili. Kumuha si Irene ng magazine na nakalagay sa isang tabi at nagbasa-basa. Baka sakaling antukin siya. Wala naman siyang maintindihan sa mga talatang nakasulat, kaya painis na inihagis ang babasahin. Diyos ko, ano ba to? Iritang-irita na sa Irene. Para bang gusto na niyang kurutin ang mga braso para lamang antukin siya. Napatingin si Irene sa maliit na refrigerator sa tabi. Naglalaman ito ng iba't ibang uri ng pagkain. Kaya naman kapag ginutom sa gabi, hindi na niya kailangan pang magpunta sa kusina. Mayroon ding microwave oven sa loob ng kwarto. Kaya pwede niyang initin ang kakainin anumang oras gustuhin. Nagpasya ang dalagang kunin ang lasagna sa ref. Nilagay ito sa microwave at ilang segundo lamang ay umuusok na ang pasta. Kinuha ni Irene ang kanyang silver fork at nagsimulang haluin ang pagkain. Sumandok si Irene at akma ng susubo. Tsaka lamang naramdaman na hindi pala siya nagugutom. Hindi naman kumakalam ang kanyang sikmura. Napapikit si Irene, tsaka napabuntong hininga. Ano pa talaga ang gusto niyang gawin? Para na kasi siyang gaga dahil kanina pa hindi mapakali. Ilang minuto niyang tinitigan ang pagkain sa kanyang harapan.
tsaka nagpa siyang ibalik sa ref. Bukas niya na lamang ito kakainin. Ito na lamang ang aalmusalin. Hinagod ni Irene ang makailang ulit ang buhok, tsaka nalilitong ikinala ang paningin sa loob ng malaking kwarto. Pintado ito ng pink na kulay, kaya naman lalong kaiga-igayang pagmasdan. Babaeng-babae talaga ang dating. Hindi malaman ni Irene kung ano ang mararamdaman. May kung anong silakbo ang pilit na kumakawala sa kanyang dibdib. Mabilis na tinungo ni Irene ang comfort room. Hinubad ang suot na pantulog at nagpa siyang maligo. Tinodo niya ang shower. Malakas ang lagaslas ng tubig na tumatama sa magandang hubog ng kanyang katawan. Kinuha ni Irene ang ivory soap at inumpisang sabunin ang buhok, ang mukha, ang leeg at ang buong katawan, pati ang kaduluduluhan ng mga daliri at ang kuko ay kinuskos mabuti. Hindi siya tumigil. Inabot siya ng 30 minutos sa paliligo. Kinuha niya ang nakasabit na tuwalya at ibinalabal sa sarili. Pagkalabas ng banyo, umikot na ang kanyang paningin. Wala na si Irene sa sarili at hindi na niya alam ang ginagawa. Tinungo niya ang harapan ng tokador at nabilis na nagsuklay ng buhok. Matapos ay nilagyan ng lipstick ang mga labi. Mabilis at waring nagmamadali. Naglagay siya ng eyebrow sa mga mata. Yung itim na itim. Yung magmumukhang matindi ang kanyang dating. Nilagyan niya ng make-up ang mukha. Yung pulang-pula. Yung makapal na makapal. Yung nagmumukha siyang kaakit-akit. Nagsuot siya ng blonde na wig. Tapos ay yung damit na maigsing-maigsi. Yung lalabas ang kanyang mga hita. Yung makikita ang kanyang tinatago. Para bawat lalaking mapapatingin sa kanya ay mabibighani. Tutulo ang mga laway at hindi mapipigilan ang hindi lumapit para makipagkilala. Nagsuot si Irene ng sapatos na mataas ang takong. Kaya naman lalo siyang lumaki. Lalong lumakas ang kanyang sex appeal. Tumingin si Irene sa salamin. Tapos ay nagpaikot-ikot. Sa format ayos ay ibang-iba na ang kanyang itsura. Wala nang makapagsasabi na siya si Irene, kundi ibang babae na. At iyon naman ang totoo. Hindi na siya si Irene, dahil iba na ang katauhan niya. Maging ang pangalan niya ay nagbago na. Hindi na Irene, kundi Laika. Sumasayaw si Laika sa saliw ng maharot na tugtugin. Sinasabayan ng indak ang mga nagkikislapang iba't ibang kulay ng ilaw sa loob ng disco house. Nakapulang miniskirt siya at kitang-kita ang itim na panty. Kahali-hali na ang kanyang anyo na mistulang nag-aanyaya. Pinakikinggan niyang maigi ang tugtog. Bawat himaymay ng laman ay parang nakikiayon sa musikang naririnig. Ramdam niya bawat tunog ng instrumento. Ang piano, ang organo, ang trumpeta, ang gitara, ang drums. Pakiwari niya'y sumasayaw rin ang kanyang kaluluwa. Nakikiindak, nakikiharot. Napansin ni Laika na nag-iisa na lamang siya sa dance floor at lahat ng paningin ng mga tao ay nakatutok sa kanya habang sinasabayan ng palakpak ang bawat indak niya. Tinignan niya ang mga kalalakihan at tuwang-tuwa siya dahil mukhang takam na takam ang mga ito. Pinagnanasahan siya. Para bang naglalaway. Para bang gusto siyang kainin at lamunin ng buong buo. Lalong kinalingan ni Laika ang pagsasayaw. Lalong humarot ang mga galaw. Lalong umigting ang indayog ng balakang
upang lalong painitin ang dugo ng mga kalalakihan na mistulang mababangis na hayop na naghahanap ng masisila. Maya-maya'y isang lalaki ang pumareha sa kanya. Sinabayan nito ang mabilis at maharot niyang kilos. Mahusay gumalaw ang lalaki. Marahil isa itong dancer na lumalabas sa telebisyon. Sanay na sanay at alam na alam ang bawat hakbang ng tugtugin. Pinagmasdan ni Laika ang kapareha. Bata pa ito. Mukhang bagets at pihadong teenager pa lamang. Lalong natuwa si Laika. Binulungan niya ng lalaki. Labas tayo mamaya. Nanlalaki ang mata ng lalaki sa katuwaan. Sige. Ang swerte nga naman. Kung minsan dumarating ng hindi inaasahan. Hindi na humiwalay ang teenager kay Laika. Naupo sila sa isang sulok at doon nagtitigan. Kapit na kapit ang lalaki sa dalaga at ayaw talagang bumitaw. Tinawag ng isang babae ang teenager at sandali silang nag-usap. Narinig na lamang ni Laika na nagbabangayan ang mga ito. Dinig na dinig ang malakas na pagtatalo sa loob ng disco house. Maya-maya ay tumigil ang dalawa sa pag-aaway dahil may umawat sa mga ito. Muling bumalik ang lalaki kay Laika. Pasensya ka na ha. Ganun talaga yung girlfriend ko. Masyadong selosa. Pinauwi ko na para hindi istorbo. Ngumiti si Laika at lalo itong gumanda sa paningin ng bagets. Umakbay ang lalaki. Amoy na amoy niya ang mabangong samyo ng dalaga. Kaya naman lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Taga saan ka ba? Bakit mo tinatanong? Wala. Gusto ko lang malaman para mapuntahan kita sa bahay niyo. Hindi ako nagpapadalaw sa bahay. Masyado ka palang misteryosa. Dito ka ba palaging tumatambay? Tumatambay ako kung saan ko gustong tumambay. Huwag kang magagalit ha. May itatanong ako sa'yo. Prostitute ka ba? Biglang tumayo si Laika sa pagkakaupo na waring na insulto. Agad siyang pinigilan ng baget. Sandali, miss. Huwag kang magalit. Nagbibiro lang ako. Hindi ako prostitute. Ganito lang talaga ako. Mahiling mag-good time. Wala naman sigurong masama kung masasayahin ko ang sarili ko. Ngayon, kung ayaw mo sa akin, hindi kita pipilitin. Maghahanap na lang ako ng iba. Teka muna. Gusto kita. Gustong gusto. Sa ganda mong yan, walang lalaking pwedeng umayaw sa'yo. Nagpipigil lamang ang bagets. Pero gustong gusto na nitong siilin ng halik ang dalaga. Lalo namang pinapungay ni Laika ang mga mata. Binasa niya ng dila ang mga labi. Nagpapahiwatig na nakahanda siya sa kung anumang gustong mangyari ng binatilyo. Alam mo, ang lakas ng hatak mo. Kapag katabi kita, may nararamdaman akong hindi ko maipaliwanag. Para bang buhay na buhay ang dugo ko sa katawan ko. Talaga ha? Oo, totoong totoo. Ako nga pala si Jake. Ikaw, ano palang pangalan mo? Laika. Ang swerte ko naman. Hindi ko akalain na may makikilala akong babae na kasing ganda mo. Ano, tutunga nga na lang ba tayo dito? Ikaw, saan mo ba gustong magpunta? Umiti si Laika at umangkla sa bewang ng teenager. Tsaka sila lumabas ng disco house. Nasa taxi pa lamang, pinakita na agad ni Laika kung gaano siya ka-agresibo. Walang puknat na halik ang ginawa niya sa kasama.
Ibang-iba ka sa lahat ng nakilala ko. Humihingal ang teenager nang maghiwalay ang mga labi nila ni Laika. Nagulat ka ba? Medyo. Ayaw mo na? Anong ayaw? Ituloy mo. Pinagpatuloy ng dalawa ang ginagawa. Pumikit ang baget. Para siyang kinikiliti. Hindi niya akalain na meron palang gantong klase ng babae. Walang inhibitions. Kung ano ang maisipang gawin, hindi nagdadalawang isip. Kahit sang lugar, kahit anong oras, hindi namimili at hindi natatakot. Nakarating sila sa isang motel at papasok pa lamang sila ng pintuan ay inumpisahan na kaagad ni Laika ang mahabang seremonya. Matitikman mo ngayon ang hindi mo pa nararanasan sa buong buhay mo. Pagmamalaki ng dalaga. Pinatunayan ni Laika ang kanyang sinabi at magdamag silang nagtampisaw sa putik. Magdamag niyang ipinulid si Jake sa kasalanan. Tumang-tuwa ang dalaga dahil may panibago na naman siyang biktima. Mahal kita, Laika. Sambit ni Jake pagkatapos. Napakahigpit ng pagkakayakap nito sa dalaga na para bang makakawala sa kanyang mga bisig. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Totoo ang sinasabi ko, hindi ako nagbibiro. Tumawa si Laika. May ibig sabihin. Parang nanunukso. Kung talagang mahal mo ko, patunayan mo. Paano? Sustentuhan mo ko. Bigyan mo ko ng pera. Napakunot ang noo ni Jake. Wala akong trabaho. Saan naman ako kukuha ng pera? Akala ko ba mahal mo ko? Di ba kapag mahal mo ang isang tao, gagawa ka ng paraan para ibigay lahat ng hinihingi nito sa'yo? Sige, gagawa ako ng paraan. Pero kapag naibigay ko sa'yo yung hinihingi mo, dapat palagi mo kong pagbibigyan. Oo ba? Para yun lang pala eh. Ang galing-galing mo kasi. Ang husay mo. Expert talaga ako. Kaya nga kung gusto mo ng palagi kang sold, dapat ibigay mo kahit anong hingin ko sa'yo. Pipilitin ko. Huwag mong pilitin. Gawin mo. Sige, pero mahal talaga kita. Hinaplos ni Laika ang lalaki sa buhok, tsaka ito hinagka ng mariin. Hindi alam ni Laika ang kahulugan ng salitang mahal. Wala siyang pakialam sa mga lalaki. Hindi siya seryoso sa mga ito. Lahat ng kanyang ginagawa'y laro lamang. Lahat ng lalaking nabibiktima ni Laika ay inuuto niya. Kinukwartahan, mapabata man o mapamatanda. Inuututan niya ng husto hanggang sa masaid. Ang iba'y natututong gumawa ng masama. Masunod lamang ang kanyang kapritsyo. Kapag nakuha na ni Laika ang gusto at wala nang maibigay ang mga lalaki, hindi na siya muli pang magpapakita. Kaya nga hindi niya sinasabi ang tunay niyang address para malito ang mga lalaki sa kakahanap. Madalas sa mga motels at disco lamang siya nakikipagtagpo. Gusto ni Laika na sirain ang buhay ng mga lalaki dahil malaki ang galit niya sa mga ito. Natutuwa siya at naliligayahan sa bawat lalaking nabibiktima niya. Sa bawat lalaking nasasaktan kapag iniiwan na niya. Alam niya na maraming lalaki sa paligid ang naglipana at naghahanap ng mga babaeng makapagbibigay sa kanila ng aliw at kasiyahan. At si Irene, bilang si Laika ay nakahandang ipagkaloob ang kanyang katawan. Ipagkaloob ng buong puso bilang kapalit sa pagwasak ng buhay ng lalaking makakaniin niya. Patuloy
Patuloy siyang maghahasik ng lagim. Patuloy siyang maghihiganti. Patuloy siyang mananakit ng mga lalaking labis niyang kinamumuhian.